umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat sa kabutihan niya sa bawat araw ng ating mga buhay, kapatid. Ngayong umaga, ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral salita ng Panginoon patungkol po sa tunay na pananampalataya about true faith, kapatid. At salamat po sa salita ng Panginoon na patuloy na gumagabay, nagpapatnubay sa bawat isa sa atin. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Tayo po lahat ay tumayo, kapatid. Amen. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Ito po yung ating text ngayong umaga. Ito po yung pagpapatuloy natin in the book of Hebrews chapter 11 verse 1 to 7. Amen. Patungkol po sa tunay na pananampalataya. Amen. Let's read it. Ito po ang sabi, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtain a good testimony. Verse 3, by faith, we understand that the world were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he being dead still speaks. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God has taken him. Before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those diligently seek him. And last verse, at ito po yung ating pag-aaralan ngayon, yung buhay naman ni Noah. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heirs of the righteousness, which is according to faith. Father God in heaven, we give you praise. Once again, I commit every life to you. Lord, search us, search our hearts, O God, right now. Take away everything that not pleasing before you. We ask for your mercy and grace for all our sins, O God, in the mighty name of Jesus. Igawad mo, Lord, ang kapatawaran. Sino man nagkamali, nagkulang sa iyo ngayong umaga, hugasan mo, Lord, ang bawat isa ng iyong banal na dugo. At iyaan mo, Lord, na ang aming puso ay maging good soil, Panginoon. Kawiin mo, Lord. Break up our fallow ground, O God, right now in the mighty name of Jesus. We humble ourselves to you, O God. Bless every heart, every life, O God. Embrace your people today. Touch your people with your mighty hands, Lord. As we hear your word, speak to our hearts, convict us. Renewed our hearts, renewed our lives, Lord. Transform every mind, O God. Strengthen our faith, our true faith, O God. Right now, allow us, Lord, to experience you, to encounter you as we hear your words, O God. Bless your people today. Continue, Lord, to take control of this gathering, O God, Lord. Let your Holy Spirit move and work, O God. And guide us, lead us with your Holy Spirit to understand your words, O God. Anoint me and bless me, O God, Lord. Let your name be glorified today. Huwi kaming pinagpalat matagumpay. Sino mang may mga karamdaman, Panginoon, ngayong umaga, I rebuke every sickness and diseases. And Lord, healed us, Lord, for all our sicknesses and diseases. Kapatid, tanggapin mo ang kagalingan sa Panginoon ngayong umaga. Sino mang may mga pangangailangan, Lord, katagpuin mo, Panginoon. Ano man ang mga may kinakaharap na mabigat at mahirap na sitwasyon, Panginoon. By hearing your words, Lord, ay magkaroon siya, Panginoon, ng solusyon, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Pagpalain niyo po. Allow each one of us to possess a true faith, Panginoon. Palaguin mo ang aming tunay na pananampalataya sa iyo at ang pagkakilala sa iyo. We give you praise, O God. We give you glory and honor. Once again, bless your people through hearing your words, O God. Help us to listen carefully. Help us, Lord, to value your words, O God. Every word that we hear, Lord, help us to believe and to apply it into our lives. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. 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 Magandang umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Muli, salamat po. Kapatid, kumusta po ang ating buhay? Amen. So marami tayong ipagpapasalamat sa Panginoon ngayong araw na ito. At alam natin, hindi biro yung sitwasyon natin ngayon sapagkat nagkakaroon na naman ng
no, maraming pagpigil sa mga trabaho dahil po sa COVID-19. But kapatid, ngayong panahon na ito, tulad nga itong message na ito, Lord, why you give this message? Ano ba itong mensahe na ito? Ito po yung napakahalaga sa panahon ngayon. Amen? Meron ka bang tunay na pananampalataya sa Diyos? Amen? Tandaan niyo po itong words na ito. When the crisis comes, see to it, be sure that you have a true faith, kapatid. Amen? At pinag-aaralan po natin itong tunay na pananampalataya sa buhay ni Abel, sa buhay ni Enoch, sa buhay ni Noah, na naghahayag siya ng ebidensya sa isang tunay na pananampalataya. Amen? Amen? Kasi marami ngayon. Amen? Useless ang pananampalatayang hindi tunay. At ngayon makikita po natin ano ba yung totoong pananampalataya. And let the Word of God today guide us and lead us. Amen? And dalhin niya tayo doon sa totoong pananampalataya sa ating Panginoon. And gusto ko pong basahin sa Tagalog yung ating text kanina, yung Hebrews chapter 11, verse 1 to 7. Ayon po sa Tagalog, ito po ang sabi in verse 1 ng chapter 11, verse 1 to 7, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Verse 3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos. When we say salita ng Diyos, that is Jesus Christ. I mean, according to John chapter 1, sa simula pa naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay naging tao. Yan. Ibig sabihin, the world was created because of Jesus Christ. Ulitin ko po, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa kahit patay na siya, hanggang ngayon nagsasalita siya. At dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, totoong pananampalataya, ang pinapakita doon yung kanyang handog sa Panginoon, kalugod-lugod sa Diyos. Yung kanyang kapatid na si Cain, naghandog din, mananampalataya din, pero hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Sabihin, yung totoong pananampalataya, we can, because of true faith, we can make, amen, an excellent sacrifice. Amen? Nagiging mabangong samyo sa Panginoon. Hindi nasasayang. Amen? Ang paghahandog ay magpapahala sa buhay ng isang tao. Amen? And sabi po ng verse 5, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Amen? Ang kamatayan, yan po isang bagay na kinatatakutan ng marami. At ang kamatayan na yan, makita natin kung paano nagbibigay ng kalungkutan, lalo na sa mga hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Pero ang totoo, based on the Word of God, yung kamatayan, death is blessing. Amen? Amen? Pag ikaw, wala sa totoong pananampalataya, nakakatakot ang kamatayan. Pero kung ikay nasa Panginoon, sabi ng Bible yun eh. Amen? Para ka lang natulog. Amen? Sino takot matulog? Taas ang kamay. Di ba? Lahat tayo natutuwang matulog. Ang kamatayan ng isang may totoong pananampalataya para lang natulog. Nothing to fear, nothing to worry. Amen? Pero kung wala tayo sa Panginoon at hindi tayo totoong mananampalataya, nakakatakot yun. Kasi ang pagising mo, sa presensya na kaagad ng diablo yun. Sa impyerno yun eh. Amen? Pero kapag ikaw ay mananampalataya, doon ka sa presensya ng Panginoon. Doon ka sa langit papasok. Kaya ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng totoong pananampalataya, lalo sa panahon natin ngayon. Wala tayo sa simula, wala tayo sa gitna, nasa huli na tayo. Alam niyo ba na ang panahon natin is the last days? Amen? Amen? We never know, kapatid. Pwedeng ang Panginoon ay dumating na. Amen? Tayo ba'y handa na? God wants us to be prepared, kapatid. Kaya kung ikaw'y nasa tunay na pananampalataya, that is how to prepare. Ikaw ba nasa tunay na pananampalataya? You are prepared. Nothing to worry. Amen? As we wait sa Panginoon. Amen? Kasi pangako niya, babalik siya. That is God's promises. He keep His promise. Amen? Amen? Yung tanong, sa palagay mo, babalik na ang Panginoon? Amen? Lagi ko pong tinatanong yan. At pag sinabi mo parang hindi pa, pwedeng darating na. Yan. Bakit? Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi mo mararamdaman na parating na si Lord. Hindi mo, alam mo, walang nakakaalam. Kaya paano gagawin natin? All we need to do is to prepare our lives. Siguraduhin natin na sa end times na ito, nasa tunay na tayong pananampalataya sa Panginoon. So kung pagbalik ng Panginoon, hindi tayo ma-surprise.
alam natin kung ano ang ating kahantungan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ikaw at ang ating pamilya, idalangin natin yan na magkaroon ng assurance. Amen? Mamuhay tayo ng may assurance. Maraming namumuhay ngayon na walang katiyakan. Ibig sabihin, wala pa sa totoong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hindi pa alam ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sa atin po, yan po ay paghahanda, napakahalaga nitong totoong pananampalataya na inihayag dito po sa Hebrews chapter 11, verse 1 to 7, sa buhay ni Abel, ni Enoch, at ni Noah. Na ano ba yung totoong pananampalataya? Kasi pwedeng nasa loob ka na ng church, hindi pa pala totoo pananampalataya mo. Amen? At pwedeng totoo na, pero may kailangan gawin eh. Hindi lang sapat na nampalataya ka. Lagi kong sinasabi yung words na, what's next? If you truly believe in the Word of God at naniwala ka, tinanggap mo sa Jesus, sinuko mo, what's next? You need to grow. Saan? In the knowledge of God. Dapat lumago ka sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi yung totoong pananampalataya, paano titibay yon? Paano lalago yon? Nasa totoo ka na, kailangan mong i-develop yon. Kailangan mong palaguin yon. Galing sa Diyos ang pananampalataya. Bunga ng pakikinig na binalyo mo. Kasi the choice is ours. Kaya makita mo na nandun na talaga yung totoong pananampalataya sa iyo. The reason why you are here. Amen? It is because the Lord convicts us. Amen? At gusto ni Lord lumago yung pananampalataya natin tunay. Kasi hindi biro, lalo ang panahon natin. Di ba? Makita natin, ang COVID-19 ay kung papaano ito ng gulantang sa buhay ng mga tao at pamilya. Amen? Ito po'y shakening na tinatawag sa mundo. Pero ang shakening, hindi lamang sa mundo. Isang araw ay langit na, kasama langit. At yan yung isang bagay na nakakatakot according to the Word of God. Amen? Pwedeng maglalagpakan na yung mga satellite natin. Magguho ang mga maraming bagay. Yun. Baka hindi natin alam yan. Masurprise tayo. So bilang mananampalataya, dapat alam natin yan. That's why we need to live with assurance. Let's value our faith, our relationship before God. Amen? Napakahalaga nung relasyon natin sa Diyos. I-value natin yan. Maging ang relasyon mo diyan sa katabi mo. Pagiging magkakapatid, bawat isa sa atin bilang mananampalataya magkakapatid sa Panginoon. Let's value one another. Amen? So whatever situation and condition, sabi nga doon, help one another, strengthen one another. Amen? Kasi maraming pinagdaraanan. At kung tayo man, sa sino man ang dumadaan doon sa mga matinding kabigatan, kaguluhan, anong gagawin natin? Tulungan natin una sa panalangin. At whatever na may tutulong natin. Kasi napakahalaga nun. Amen? Na yung relationship namin, sabi ko nga kanina, pastora, bilang asawa ko, ay yung relationship namin, dito lang yan sa mundo. Sa langit, iba na. Yung relasyon natin bilang magkakapatid, hanggang langit yan. Na minsan, hindi natin namamalaya na sinisira ng Diyos yan. Yung relationship mo sa kapatiran mo. Amen? Amen? Sinisira ng kaaway. Ginagamit, amen, ng kaaway at sinisira ng kaaway yan. Huwag nating hayaan. Kasi yung relationship natin bilang magkakapatid, hanggang langit yan. Yung relation nyo, pagiging ina, dito lang yan. Amen? Pagdating sa langit, tayong lahat ay magkakapatid. God wants us to strengthen one another. Amen? Pag-pray natin, yung sino man dumadaan doon sa pagkabagsak, amen? Hindi tayo tatawa, we don't judge. All we need to do is to pray, amen? Na humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Pahalagahan natin ang isa't isa. Amen? Minsan pa papalapakan natin ang ating Diyos, kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya po, salamat sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan. Dito po sa ating pag-aaral patungkol sa tunay na pananampalataya, sabi nga doon an important word in the Bible. Amen? Sa Bible, pag binasa mo yan, sa mga hindi pa nakabasa, isa po sa matutunan natin, according to Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, we are saved by faith in Christ. Isa po ito sa mga importanteng salita na sinasabi ng salita ng Diyos. According to Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sabi doon, we are saved by faith in Christ. At isa sa gusto kong idagdag dyan, we are saved by faith in Christ. Don't mix your faith of anything. Yun. Huwag mong dadagdagan ang pananampalataya mo ng kahit ano. Bakit ka ba naligtas? Dahil gumawa ng mabuti? No. Dahil naglilingkod sa Panginoon? No. Dahil nagwo-worship? No. Dahil pumupunta sa church? No. Bakit ka naligtas? Bakit tayo naligtas? According to Ephesians 2:8-9, we are saved by faith in Christ. Only faith. Wag nating dagdagan yan. At kung ano man ang ating pagpunta sa church, ginagawa, bunga yan ng kaligtasan.
Pero hindi yan na makapagligtas sa atin. Ano makapagliligtas sa atin, sabi ng Panginoong Yesus sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that is Jesus Christ, that whosoever believeth in Him, should not perish." Sino mang nanampalataya kay Kristo, hindi mapapahamak. Kundi meron siyang buhay na walang hanggan at kaligtasan. Amen. At dahil ang bunga ng kaligtasan, yung magagandang gawa, yung pagsamba, kaya bakit tayo sumasamba? Because we are saved through our faith. At not only we are saved by faith, hindi lang po ito yung magandang salitang, wag nating kakalimutan, Romans 5:1, we are justified by faith in Christ. Tayo ay napawalang sala. Amen? Amen? Lahat tayo makasalanan. At ang kasalanan ng nagpapahirap sa buhay ng tao, nagpapabigat sa buhay ng isang tao. Amen? Talagang napakahirap. Amen? Kapag tayo po ay nahulog sa kasalanan, talagang, amen? Na minsan, nadamangan ni David, sabi ni David, kapatid, amen, yung joy of salvation sa kanya nawala. Amen. It is because of sin. But praise God, God is a forgiving God. Amen. His forgiveness is available anytime. Easy to get. Madaling makuha. Kaya tayo din, ganun, ang bilis nating magpatawad. Kasi galing sa Diyos yung ating pagpapatawad. Ang tao ngayon, mas mahirap magpatawad kaysa sa Diyos. Kaya pag kinukulang tayo ng salita ng Diyos, kaya napakahalaga ng paglago. Maintindihan natin yung buhay natin bilang mananampalataya. Kaya salamat sa Panginoon sa mga importanteng salita na ito na nakikita natin sa Biblia. We are saved by faith in Christ. We are justified by faith in Christ. Faith defines the assurance of things hoped for. Yan yung ating pananampalataya. Amen? Yan yung explanation according to the Word of God. Ano ba yung pananampalataya? The assurance, katiyakan of things we hope for. Katiyakan sa mga inaasahan natin sa Panginoon. Bilang mananampalataya, meron kang inaasahan. Ano inaasahan mo sa Panginoon? Ang pananampalataya mong tunay, ang siyang magbibigay ng katiyakan din sa inaasahan mo. Amen? Kaya napakahalaga ng tunay. The conviction of the reality. Ito yung confidence natin, yung pananampalataya na yan, kapatid. That is how we define doon sa mga katotohanan. Amen? And believing God to the point of action. Yan po ang faith. Na nananampalataya. Faith is believing God to the point of action. Pag nananampalataya ka, hindi lang yan sa salita. May gawa yan to the point of action. Amen? Do you believe? Amen? So not only in words, but in action also. Amen? And faith, defined kapatid, it is a humanity favorable response to God's revelation. Amen? Ito pong pananampalataya, ito po ang humanity favorable response. Ito po yung pinakamaganda. Ito po yung positibo at tamang response sa kapahayagan ng Diyos. Ang God's Word, kapahayagan ng Diyos yan. Amen? At yung ating pagtugon sa Panginoon, sa pamagitan ng totoong pananampalataya din, yan po ay favorable response sa ating Panginoon. At ito po yung ating subject. Pwede? Ayan, true faith. Ayan, yan po ang ating subject ngayong umaga. And minsan pa, ito maganda, what it is and what it does. Ano nga ba yung totoong pananampalataya and what it does? Ano ba ang ginagawa o magagawa at ginagawa ng tunay na pananampalataya sa buhay mo? Amen? Personally, very important po yun. Kung ikaw may totoong pananampalataya, ano ba yan? Tunay na pananampalataya. Dapat ma-explain natin yan. And what it does. Ano bang ginagawa niyan sa buhay mo? Kasi marami ngayon lahat halos ng tao, pag tinanong mo, may pananampalataya. Pero ang pinag-uusapan natin is about true faith. Amen? Na siyang magliligtas sa atin, magpapalaya sa atin. Kaya pag meron ka niyan, makita mo, amen, maramdaman natin, makakalaya tayo sa mabigat na buhay. Kasi ang kasalanan ang nagpapabigat sa buhay. At tayo, we are justified sa ating pamagitan ng totoong pananampalataya. Pinapalaya niya tayo sa kasalanan. Although na hindi tayo perfect, pwede tayo magkamali. Pero hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Amen? Dahil pinalaya tayo ng Panginoon doon. And makikita natin ang totoong pagpatawad ng Panginoon. Amen? Because we are not perfect. But dahil sa totoong pananampalataya, amen, ano ba nagagawa niyan, kapatid? At what it is and what it does, itong pananampalataya, kapatid. And ito po yung ating tema, the evidences of true faith. Amen? Yan po yung ating pamagat. Ang ebidensya ng tunay na pananampalataya. May ebidensya. There is an evidence.
Amen? Ano po yung ebidensya sa buhay mo? Sa totoong pananampalataya mo. Kung totoong pananampalataya natin, so ano po ang nakikita ninyong ebidensya? There is an evidence, kapatid. Yan po ang ating tema. The evidences of true faith, kapatid. Merong testimony yan eh. Ibig sabihin ng evidences. Meron niyang indikasyon, confirmation, merong manifestation sa buhay natin. Pag ikaw at ako ay merong tunay na pananampalataya. At ito po ang binibigyan natin diin patungkol sa tunay na pananampalataya. How true faith affects our lives. Ibig sabihin, ano ba yung affects, kapatid? Ano ba yung impluensya sa atin ng pananampalataya? Ano ba yung pinoproduce niya? Ano yung manifestation? Ano yung proof ng tunay na pananampalataya sa ating buhay? Yan po ang ating bibigyan din. At ngayon, according to Hebrews 11, at ito po yung una sa buhay ni Enoch, ay sa buhay ni Abel, according to verse 4, ito po yung unang effect or influence or proof, manifestation sa buhay ni Abel, kapatid. Amen? True faith made Abel worship God. Ganon din yan sa atin. If we have a true faith made us worship God. Amen? So pag ikaw may totoong pananampalataya, sumasamba ka sa Diyos. At nandito tayo kaya sumamba sa Diyos. At nakita natin si Abel, according to verse 4, siya po ay naghandog sa Panginoon. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Nagkaroon siya ng pagsamba at sa kanyang pagsamba siya ay naghahandog sa Panginoon. And sabi doon, excellent sacrifice. Ang may totoong pananampalataya, hindi basta-basta yung kanyang offering, yung kanyang paghahandog. Amen? So hindi lang po financial ang pinag-uusapan natin na handog. Unang-unang anong pinakamalagang ihandog? Yung buhay. Paano mo inahandog sa Panginoon? Excellent ba yung paghahandog mo ng iyong buhay? Amen? Ibig sabihin, todo. Paano natin yun? Totally surrender. Totally, pinapagamit natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen? We commit our lives totally before God, kapatid. Faith made us worship God, kapatid. Yan po ang sa buhay ni Abel. Amen? Ano po sabi doon? Through which he obtained witness that he was righteous. God testifying of this gift. Amen? Through which obtained witness that he was righteous. Sa kanyang paghandog, paghandog. Amen? Yun po yung napatunayan na siya'y matuwid. Amen? So ang tunay na nanampalataya sa Panginoon ay righteous. Kinikilalang matuwid. Kaya doon pa lang, how important is true faith. Kapag meron kang totoong pananampalataya, kinikilala kang matuwid. Amen? Sabi doon, testifying. Amen? Testifying through which he obtained witness that he was righteous. God testifying of his gift. Si Lord mismo, ang Diyos mismo, ang nagpatunay that he is righteous sa kanyang pagsamba at sa kanyang paghandog. Amen? Talagang may totoo siyang pananampalataya. Naging mabangong samyo. Pero yung isa, yung kapatid niya, hindi. Mananampalataya din. Si Cain. Amen? At nakikita natin kung ano ang idinulot sa buhay. Nagkaroon ng puot at galit. Amen? Pinatay niya si Abel. Amen? Pwede pala yun. Na sumasamba ka sa Panginoon, nanampalataya, naghandog, pero pumapatay. Yun ang nangyari kay Cain eh. Amen? Ang ibig sabihin, hindi totoong mananampalataya. Amen? Walang totoong mananampalataya na mamamatay tao. Of course, ang pagpatay hindi lang naman literal. Amen? Amen? Mostly ngayon, sa panahon ngayon, hindi napapansin according to the Word of God. Amen? Sabi nga nila, sinasaksak sa likod. Di ba? Pag nakatalikod ka, yun. Pinapatay. Anong pinapatay? Pag nakatalikod. Sa palagay niyo, ano napapansin niyo doon? Di ba ganun yun eh? So may mga Kristiyano hanggang ngayon, napakarami. Makikita natin, hindi totoo. Sinasaksak sa likod. Maraming sinasabi. Anong pinapatay nun? Reputation. Mamamatay ng reputasyon. Very important yun. Makita natin yun. Makita natin. Ito si Cain, literal, pinatay niya talaga. Amen. Na pwedeng mangyari sa atin yun. Pag hindi talaga. Kaya tinuturo dito, ang totoong pananampalataya, he was considered righteous
Si Lord mismo ang nag-justify. Sa mga handog niya pa lang, excellent sacrifice. Ibang klase siya maghandog ng papuri, pagsamba, paglilingkod, paghahandog financially. Excellent sacrifice ang nagagawa na may totoong pananampalataya. Because He is a righteous. Iba ang maghandog, sumamba ang righteous. Amen? God wants us to possess a true faith. Kaya pag totoo, kaya mahalaga yon. Somehow, nandun na tayo sa totoong pananampalataya. Kailangan natin palaguin yon. Kaya po mahalaga ang pakikinig, reading and meditation of the Word of God. Kaya not only reading, as you read, meditate it. Unawain mo. Amen? Kasi si Lord nagpapaunawa. By God's help, with prayer. Kaya pag nag-read ka in meditation, we ask the help of the Holy Spirit. Ganun tayo bumasa. Hindi lang tayo basta basa ng basa. We ask the help of the Holy Spirit because we never understand. Amen? Lalo na pag namumuhay sa mundo, sabi ni Pablo, hindi ko kayo makausap spiritual. Kasi nga namumuhay pala, makamundo ang buhay. Ang taong makamundo ang buhay, hindi makaunawa salita ng Diyos. God wants us to walk by faith. Spiritual, ibig sabihin, mamuhay ka spiritual. Maunawaan mo salita ng Diyos. Kasi nag-guide. We need to grow sa ating totoong pananampalataya. Minsan nandun na tayo, tinanggap mo eh. Si Jesus, kaya tayo nagpakumbaba. But the problem is, hindi doon natatapos. Once we accept Jesus Christ, what's next? You need to grow in the knowledge about God. Kaya yan po babantayan natin yun. Kasi pag hindi na tayo nag-grow, yun. Magkakasakitan na tayo. Lalabas na yung mga ebidensya. At it is true. Kaya salamat sa salita ng Diyos. Kung wala ang Bible, maliligaw tayong lahat. Amen? Kasi tama yun eh. Ang tao'y marupok at madaling lumimot. Because of reading and meditation of God's Word, yun yung nagdagdadirect sa atin. Yan yung tumatanglaw sa atin. Na kung tayo malulubak na, babagsak na, yun. Naigagayad tayo. Naiilawan tayo. Amen? Kaya mahalaga pong salita ng Diyos. Kaya value God's Word. Listen carefully. Believe it. If you hear, paniwalaan mo. Dahil sinabi mo, yun. If it is written, it will happen. It is God's Word, it is God's promises, mangyayari talaga. Amen? Value God's Word. Very important sa buhay. Sa panahon ngayon, kapatid, para sa akin, wala akong nakikitang pinakamahalaga sa buhay natin, magkaroon tayo nito. Nasa ganyan tayo, nasa totoong pananampalataya sa Diyos. Hindi lang sa salita. Sabi nga nung kanina, amen? Believing God to the point of action. Yan. Tulad ng buhay ni Noah. Kaya po, yan ang first. Ito yung pangalawa. Ito naman sa buhay ni Enoch, ano ang impluensya, ano ang proof. Kapatid, kung sa buhay ni Abel ay worship, sa buhay ni Enoch, kapatid, walk with God. Namuhay siya nakasama ang Diyos. Namuhay siya nakalugod-lugod sa Diyos. Kaya siya sinamahan ng Diyos. Ang totoong pananampalataya, kapatid, ano ba ang impluensya niyan sa atin? Tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. At tayo ay sasamahan ng Diyos. Ang buhay na hindi sinasamahan ng Diyos, walang kapupuntahan yan. Amen? Kaya sa buhay natin, see to it. Nasa end times tayo. Somehow, nararanasan na natin ang isang crisis ngayon ng pandemya ng COVID. Matindi. Hanggang ngayon, marami pang hindi nakarecover. Amen? Paano kung may susunod pang mas matindi? Kung yun nga lang, pag lockdown, wag na, tama na, hindi na kaya. How much more? Whether we like it or not, if God allow, ng isa pang, lalo na yung sinasabi ko, na yung sinasabi ng Bible, if God will shake the heaven and earth. Amen? Yung heaven matindi. Ito, yung COVID-19, yan ay shakening ng ating mundo. Pero pag sinig ang langit, ako, yun na yan. Kasi baka mamaya pinagmamalaki yung building, yung company, pag nag-collapse yan, di ba? Kasi maraming pinagmamalaki ang tao sa buong mundong ito. If God shake the heaven, ako, kahit yung mga satellite natin, magbabagsakan yan. Yun na nakakatakot yung nagbabagsakan mula sa langit.
Walang bagay sa langit na maliit. Malalaki. COVID-19 pa lang talagang hindi na maayos-ayos. Hanggang ngayon, nakita natin yung effect ng nagagawang vaccine. Wala pa. Amen? So pag pinakinggan mo, naku, takot lang ay dudulot. Kasi yung effect niya sa buhay ng tao, after 1 year, after 2 years, hindi mo siya kaagad malalaman Kaya hindi pwedeng maging kampante. Lalo na sa gawa ng tao. Kaya napakahalaga nito. Ito talaga ay True faith is our shield. Amen? Yan ang shield natin Panangga natin yan. True faith, we are victorious. Amen? We overcome the world. Kaya importante ito. Amen? Ano pa man ang ating buhay ngayon, see to it na mamuhay na tayo ng may tunay na pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya, ito mga ebidensya. Sa buhay ni Abel, worship God. Amen? Excellent sacrifice. Sa buhay ni Enoch, he was taken, bago siya kinuha, he had this testimony. Meron siyang ebidensya. Meron siyang testimony. Ano yon? That he pleased God. Kalugod-lugod siya sa Panginoon dahil sa tunay na pananampalataya. Kaya we can walk with God because of true faith. Because yan ay kalugod-lugod ka sa Panginoon. Amen? At minsan pa po, palapakan natin si Lord. Ito po yung ating pangatlo. Sa buhay naman ni Noah, according to verse 7, basahin ko lang po ulit. Ito po yung tatalakayin natin na ano po ba yung ebidensya, ano po ba yung effects, ano po ba yung manifestation, proof, influence ng pananampalataya sa buhay naman ni Noah. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heirs of righteousness, which is according to faith. Ganon din. Kinilala siyang matuwid at makita natin ano po bang ginawa ng totoong pananampalataya. Dahil totoong nanampalataya, ang ating si Noah, kapatid, ano po ang kanyang ginawa? Dahil sa pananampalataya, sabi ng Tagalog, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. So bilang mananampalataya, si Lord ay kinausap siya. Nagbabala ang Diyos. Ano sabi doon? Pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Amen? Naririnig natin ang salita ng Panginoon ngayon. It is God's word. Ito po yung mga babala, paalala, warning. Amen? Lalo sa panahon natin ngayon bilang mga mananampalataya. So anong sabi doon? Pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Kasi sabi ni Lord, nakita niya, basahin niyo po yung tawag doon, verse 6, chapter 6 ng Genesis chapter 6. Makikita natin, doon yung sa panahon ni Noah. Amen? At makikita po natin doon, na kinausap siya, makikita po, ito po makikita natin doon Yan. Ano ba yan? Yan na ba yan? Wala pa pala. So dahil doon sa Genesis chapter 6, kapatid, makikita natin ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Amen? At nakita natin, wala nang ibang siya lang nakita ni Lord na matuwid. Kinausap siya ng Panginoon, dahil totoo siya mananampalataya, at sabi ni Lord, gugunawin ko ang mundo, babahan ng tubig. Gugunawin ko ang mundo sa pamagitan ng tubig. Babaha. Sabi doon, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Kaya po, ipinangaral niya yon. At alam nyo, gaano katagal? 100 plus years na nangaral siya. Ako ay nasa 15 years ako nagpapastor na nangangaral siya. 100 plus years. Alam niyo, nakakalungkot, walang nampalataya. Walang nanalig, walang sumunod. Kaya pagtitingnan natin, ang niligtas lang yung kanyang pamilya, yung kanyang anak, at yung naging asawa ng kanyang mga anak. Kaya makikita natin, napakahalaga na.
Na dahil sa pananampalataya niya, kanyang mga anak ay naligtas, maging yung mga napangasawa ng anak niya, nadamay. Naligtas din. Na nakikita natin yung kahalagahan doon sa pagkonekta sa mga totoong mananampalataya. It will influence us also. It will encourage us also para magtiwala at sumunod din sa Panginoon at hindi tayo mapahamak. Pero ang mga tao, hindi sila nakinig. Kaya nga sabi ko bilang pastor, napakahalaga nitong aral na ito. Amen. Kasi sa panahon natin ngayon, kay Noah, 100 years plus, walang naniwala. Ngayon, ang tanong, totoo ba yung pananampalataya niya? Bakit walang naniwala? Amen. Ngayon, makikita natin yun sa buhay natin. Very important yun. Kung ikaw ay leader, kung ikaw ay pastor, when you share the word of God, maaring makonfuse ka, panghinaan ka, ayaw maniwala, nagsishare ka. Noon pala, ganun din. Itong mga tao na ito, walang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Hindi sila naniwala sa Panginoon. At hindi nangangahulugan na hindi totoong pananampalataya. Kaya encouragement yun sa pastor, sa leader. Amen. Wala doon sa response ng tao. Ang pagiging katotohanan ng ating pananampalataya, pagpapastor, pagiging leader. Amen. Once na isinyer mo yung katotohanan, yun, that is our responsibility as a pastor, as a leader. Tell the truth. At sa panahon ni Noe, hindi naniwala. But hindi naman tayo natutuwa na walang maniwala. Pero it is true, it happens. Na kahit katotohanan yung binahagi, totoong mananampalataya si Noah, hindi naniwala sa kanya. At nakinig siya doon sa babala ng Panginoon, pinagawa siya ng arka. Tapos para siyang naging parang may sira sa ulo. Dahil gumagawa siya ng arka na napakalaki. At habang nagsishare siya, alam niyo po yung buhay ng mga tao noon, they eat, they sleep, they drink, and marry. Yun ang kanilang inaatupag. Yun ang focus nila. Hindi nila pinakinggan yung pangaral sa loob ng 100 years plus. Ang laking pagkakataon. Tsansa. Tayo ngayon, nasa end times na. Laging paalala yon. Pero makita natin, kapatid, ito po napakahalaga nito. Amen? Amen? Kaya encouragement po yun sa atin bilang mga mananampalataya. Natuloy lang tayo sa pagbabahagi. It is our part. Bahala na si Lord sa the rest, kapatid. Mahalaga bilang mananampalataya, we share the gospel. The gospel about love and kindness of God. Amen? Patuloy nating i-share yan kasi napakabuti. Talagang ang Diyos ay tapat na nagmahal sa bawat isa sa atin. At ito po yung pangatlo. Amen? Sa buhay ni Noah, kapatid, true faith made us work for God. Ito po yung impluensya, ebidensya. Ito po yung manifestation. Ito po yung proof, influence sa buhay ni Noah. Dahil sa kanyang totoong pananampalataya, he works for God, kapatid. Siya po ay, sabi nga doon ang totoong pananampalataya, ito daw yung nagkikreate sa atin to worship God. Ito yung nagkikreate sa atin to walk with God. Ito yung nagkikreate sa atin to work for God. Amen? Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagsamba, yan ay likha ng totoong pananampalataya. Ibig sabihin, hindi gawa-gawa ang paghahandog, hindi gawa-gawa ang pamumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Bunga yan ng may totoong pananampalataya. Amen? Sabi ko kanina, siguro, yun ang pinakamagandang masiguro natin sa buhay. See to it. When crisis comes, kapatid, nasa tunay tayong pananampalataya. Amen? Kasi hindi biro. At ito po ang binubunga ng tunay na pananampalataya sa buhay. Sa buhay ni Noah, work for God, kapatid. When we say work, kapatid, tayo po ay mayroong responsibility. Amen? Nagkakaroon tayo ng responsibilidad na maglingkod sa Panginoon. Sabi nga doon, magtatrabaho tayo sa Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon. Walang may totoong pananampalataya na hindi naglilingkod sa Panginoon. Amen? God given us a gift, ability, talent na magagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. And somehow,
Amen? Hindi pa ganun ka-develop yan. Kaya dinidevelop ang lahat ng mga meron tayo sa Panginoon. At sa ating bilang totoong pananampalataya, ito po ang nagbibigay sa atin ng misyon. Kapatid, dati na namumuhay tayo, wala tayong misyon. Basta mabuhay tayo araw-araw. But if you have a true faith, kapatid, nagkakaroon tayo. Work for God. Nagkakaroon tayo ng misyon para sa Panginoon. Naglilingkod tayo sa Panginoon. May mga part na tayo, may duty na tayo sa kaharian ng Panginoon. Pag ikaw itutong mananampalataya, yun. You have a job, responsibility in God's kingdom. You have a role, may papel ka. Amen? Amen? Katulad ni Noah, ito ang naging papel niya sa buhay bilang mananampalataya. Dahil nagalit ang Diyos sa lahat ng katauhan dahil sa pagkahulog sa kasalanan, yun. Anong ginawa ng Diyos? Nakita niya na mayroon pa isang nanampalataya sa Kanya at iniligtas niya yon kasama ang pamilya. Kapatid, so ibig sabihin, true faith made us work for God. When we say work, capacity, meron tayong kapasidad na maglingkod sa Panginoon. Pag wala ang totoong pananampalataya, wala kang kakayanan na maglingkod. Kaya kung babalikan natin yung ating umpisa, pag tinignan mo, lalo sa akin, ganun ako dahil hindi nga ako nakapag-aral na maayos, so doon ako nagsimula. Wala rin akong alam na talent. So, yung umpisa ko is tamborin lang. Pero alam ng Diyos, yung tamborin na yan, ay ginamit ko yan talagang pasasalamat sa Panginoon. Hindi ko akalain na mabago pa ang isang tulad ko na maraming bisyo sa buhay. Amen? Maraming bad words. Amen? Maraming maruming buhay. Amen? Na nakita natin, talagang you have a capacity. Binibigyan kanya ng kakayanan, no? Ikaw ay magpa-function, kapatid. Magkakaroon ka ng involvement. Iwas ako sa tao noon. Ganun yan Hindi ka mag-involve. Pero pag ikaw ay may totoong pananampalataya, isa sa matutunan mo, mag-involve. Napakahalaga pala ng involvement. Amen? Nagkakaroon tayo, kapatid, ng partisipasyon. Nagiging makabuluhan ng buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sa totoong pananampalataya. You will participate, kapatid. You have a labor. And sabi ni Lord, your labor is not in vain. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, pagtatrabaho mo sa Panginoon ay hindi masasayang. Amen? Meron po tayong task, may assignment tayo. Pag ikaw may totoong pananampalataya, yan po ibig sabihin ng work for God. True faith made us. Yan. Rule, kapatid, sa Panginoon. Meron tayong part, meron tayong job, may duty tayo. Tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Kaya po, ito yung sinabi ko kanina, according to Genesis chapter 6, the tragic story of the decline of humanity into sin, kapatid, na makikita natin yung the deplorable condition of humanity. Kalunos-lunos. Kaya yan po mababasa niyo sa verse 6. Kalunos-lunos na istorya, kapatid, story of the decline ng pagkahulog ng mga ng tao sa kasalanan. Amen? Matindi po ang sadness. Amen? Matindi po ang naging kinahinatnan ng kanilang buhay nung sila po'y nahulog sa kasalanan. And it is true. Sa buhay natin, somehow bilang mananampalataya, because we are not perfect, nakikita natin, it is true. Napakahirap ang mahulog sa kasalanan. Amen? Tulad na sinabi ko kanina, naranasan ni David, nawala yung kagalakan niya, hiningi niya, Lord, na ibalik the joy of my salvation. Wag mo kong hayaan mawala sa presensya ng Panginoon. Amen? Yun yung kasalanan Yun ang naghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. At yan ay bagay na napakahirap. Amen? But praise God, kapatid, sa panahon na yan, amen? Sabi nga dyan, grace triumph. God will save Noah. Iniligtas si Noah. Amen? Galit na galit si Lord sa buong mundo sa lahat ng tao noon. Pero nakita niya si Noah, kapatid, na mayroong totoong pananampalataya. Naranasan ng grasya ng Panginoon. Hindi sinabi ni Lord, nag-iisa ka na lang, damay-damay na kayo. Hindi. Mahalaga sa Panginoon ang totoong pananampalataya. You will experience God's grace na magbibigay sa atin ng katagumpayan, kapatid. Amen? Jesus Christ, yan ay grasya sa atin ng Panginoon. Once we accept Jesus Christ, nakikita natin ang dinudulot niyan sa atin is katagumpayan sa buhay. Amen?
Yan ang katagumpayang may kasiguraduhan. Dahil nampalataya, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kapatid. We need to grow in the knowledge of God, kapatid. Sabi dyan, kapatid, yung grace na yan, kapatid, grace triumph, God will save. But if God will save, sabi dyan, kapatid, but if God will save, ito po yung isang bagay na maintindihan natin. Panahon ni Noah, lahat ng tao nagkasala at matindi, naging galit ng Panginoon sa kanila. Pero nakita, kapatid, si Noah na nampalataya sa kanya, niligtas niya. Ngayon, ano ibig sabihin yan? If God will save, there must be real faith. Ibig sabihin, mayroong totoong pananampalataya. At yun ang gusto ni Lord sa iyo at sa akin. Sa ating pamilya, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya that produce works. Kahit matindi. Nakita niyo po yun? Matindi po yung sitwasyon ni Noah. Biro mo yun? Dahil may totoong pananampalataya, hindi siya na-impluensyahan ng kanyang kapaligiran. Lahat yun. Hindi naniwala, kahit siniran niya. Sa panahon natin ngayon, matindi impluensya ng mundo. Pag wala tayo nitong totoong pananampalataya, kapatid, may impluensyahan tayo ng mundong ito. Nakakalungkot man, ang daming Kristiyanong na-impluensyahan na ng takbo ng mundo. Amen? Pero ito patunay sa atin. Dahil nagligtas ang Panginoon, ang ibig sabihin nun, there must be real faith, kapatid, na nagpuproduce. Ang may totoong pananampalataya, nagpuproduce yan ng works. Kaya sa panahon na yon, napakahirap mang isipin na sinabi ng Panginoon sa kanya na darating ang isang araw, babaha. Hindi niya pa nakita yun, pero dahil may totoong pananampalataya, naniwala siya at pinagawa ng arka, ginawa niya. May sukat yon, ang haba, ang lapad, ang taas, ilang kwarto, sino ang papasok doon. Ayan. Kasama dyan ang lahat ng hayop. Ipinasok bawat pares, lahat yon. Hindi biro yon. Ano sabi? Nasunod ni Noah. Pag mayroon tayong real faith, true faith, we can obey God. Yun pong ibig sabihin nun. Kahit napakahirap ng sitwasyon natin at maraming impluensya, you will not be influence of this world, kapatid. Amen? At makikita natin, talagang ito ang idudulot niyan, you will serve God. Pwede tayong magkamali, madupilas, pero talagang ito pa rin ang iyong gagawin pag mayroon kang totoong pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung babalikan natin yon, amen? Sa buhay ni Abel, siya'y sumamba, great, excellent sacrifice ang inihandog sa Panginoon. Si Noah, si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Panginoon, kapatid. Sinasamahan siya ng Diyos, kasama niya ang Diyos, at si Noah ay work for God, nagtrabaho, naglingkod sa Panginoon. Matindi yung trabahong ginawa niya. Dahil sinabi ng Panginoon, kahit siya na lang, ganung katibay ang true faith, kapatid. Why we need true faith? Sa panahon na ito, situit na ikaw at ako ay nasa totoo tayong pananampalataya. Lalo sa panahon ng crisis, nasa crisis ang ating mundo. Very important sa buhay mo, sa buhay ko, na namumuhay tayo at lumalakad na may totoong pananampalataya. Kaya we can work with God. Kahit na matindi ang pandemya, kahit matindi ang mga nangyayari, we serve God. Like Noah, kapatid. Naglingkod siya at gumawa siya sa Panginoon. Amen? Tandaan po natin, kapatid, sabi dito, when you done everything you can do, that's when God will step in and do what you can do. Basahin niyo po yan, kapatid, at yan ang tinuturo niya. When you done everything you can do, kapag ginawa mo, yung dapat mong gawin. Amen? Yung kaya mong gawin. Ibig sabihin, bilang mananampalataya, meron tayong magagawa. Yung kaya nating gawin. Hindi mo gagawin yung hindi mo kaya. Ang pinapagawa sa atin ni Lord, yung kaya nating gawin. At kapag, when you done everything you can do, yan, kapag ginawa mo yung dapat mong gawin, kailangan mong gawin, yung kaya mong gawin, that's when God will step in. So si Lord din ay gagawin niya rin yung kanyang part. Gagawin niya rin yung kanyang dapat gawin, kapatid. Gagawin niya rin yung kinakailangan niya. Si Lord ay maghahakbang din at gagawin niya yung dapat niyang gawin. And do what you can do. Yung mga hindi natin kayang gawin, si Lord yan. Amen? So yan po ang tinuturo sa ating kapatid.
Lagi nating tandaan yan, kapatid. Always remember, when you done everything you can do, kapatid, but if God will save, there must be real faith that produce works. Ibig sabihin, balikan ko po yung kanina, kapag tayo may totoong pananampalataya, yan po ang nagre-resulta, nag-create sa atin, nagkukos sa atin ng work. Kaya ang totoong pananampalataya, it will cause a work. Paglilingkod sa Panginoon, it will create ng work sa Panginoon. And when you've done everything you can do, sabi diyan, that's when God will step in. Makikita natin yung hakbang ng Panginoon na i-accomplish niya yung plano niya at pinapagawa niya. Amen? Yung mga bagay na hindi na natin kayang gawin, si Lord ang gagawa noon, kapatid. And sabi diyan, God will always bless what you have done for His kingdom. Bilang mananampalataya, ang bunga ng totoong pananampalataya is work, paglilingkod. At God will always bless. Kaya po ang paglilingkod, serving God is a blessing. Serving God is a blessing. Amen? God will always bless. When we say bless, kapatid, God will reward. God will approve. God will favor. Ayan. God will empower. God will enrich, pinagyayaman ng Diyos yan. Kaya talagang pagyayamanin ni Lord yan. Ang ating paglilingkod, kapatid, God will always bless, kapatid, what you have done for His kingdom and what you have given for the things of the Lord and to help others. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo sa kaharian ng Diyos, sa ating kapwa mananampalataya, meron tayong gagawin, kapatid. Meron tayong binibigay sa Panginoon, ginagawa sa Panginoon, pagpapalain ng Diyos yan. Amen? Kaya nakikita natin ang buhay ng may totoong pananampalataya sa Diyos. Kung paano binabago, kung ano yung manifestation, kung ano yung effect, ano yung ebidensya sa buhay ng isang mga mananampalataya, kapatid. Amen? God will always bless, kapatid, sa lahat ng mga ginagawa natin. Sa lahat ng ginagawa natin sa kaharian ng Panginoon, sa ating mga mahal sa buhay, maging sa mga pamilya ng bawat isa sa atin. Sabi nga doon, kapatid, in His kingdom, amen? What you have done in God's kingdom, kapatid, yan po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? So mayroon tayong part bilang totoong mananampalataya. You have a job, you have a duty sa ating paglilingkod sa ating Panginoon o sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Sabi dito, kapatid, when God sees you doing your part, yan. So bilang mananampalataya, totoong mananampalataya, we have a part at nakikita ng Diyos. Amen. When God sees, pag nakita ng Diyos na ginagawa natin yung our part, kapatid, developing what He has given you. Ano man binigay ni Lord sa atin? Una, pananampalataya, dapat dinidevelop yan. Kung totoo pananampalataya mo, dapat dinidevelop. At nadidevelop yon sa pamagitan ng by growing in the knowledge about God. Kapag tayo lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng ibaliwala ang reading and meditation of God's Word. Personal, at yung pakikinig natin every Sunday, yan po'y nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Because God wants us, amen? Gusto niya, developing what He has given you, then He will do His part. Kapag ginagawa natin, nakita ni Lord, ginagawa natin ang ating part at dinidevelop natin anumang binigay sa atin ng ating Panginoon. What God has given sa buhay ng bawat isa sa atin, kapatid, nais ng Diyos na magkaroon ng development, growing larger, kapatid. Amen? And advancing, i-progress, i-increase natin ano man yung mga binigay ni Lord sa atin. Ano ba yung mga binibigay ni Lord? Halimbawa, yung ating pananampalataya, yung ating talento, amen? Yung ating spiritual na buhay, amen? Pinalalago yan, pinagyayaman. We need to develop yung ating pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon, yung ating paglilingkod, yung ating ministeryo sa Panginoon. We have a ministry as a true believers. Walang totoong mananampalataya na walang ministeryo. Amen? So as a true believers, nais ng Diyos na i-develop natin yan. At sabi diyan, kapatid, when God sees you're doing your part, developing what He has given you, then He will do His part and open doors. Ito po ang part ni Lord, kapatid. Then He will do His part. And gagawin niya yung mga hindi natin kaya and open the doors that no man can shut. Amen? So, ano pong tinuturo nun sa atin, kapatid? Amen? That is the doors of resources. Kaya pag tayo nananampalataya sa Panginoon, gaano kahalaga ang totoong pananampalataya?
At ginagawa natin, dinedevelop natin yung mga pinagkaloob ni Lord sa atin. Amen? Yan man ay trabaho, hanap buhay. Sabi ko nga doon kanina, ministry, kapatid, yung buhay na ito na binigay ni Lord, pagyamanin natin yung spiritual na buhay natin, palaguin natin. At si Lord magbubukas mag-open ng doors, kapatid, ng opportunity, resources, chances. Kaya laging may pagkakataon. There is hope sa Panginoon. Amen? Meron tayong pribilehiyo. Amen? Si Lord nagbubukas talaga ng biyaya, ng pabor, ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag nakita ni Lord na, yun, you doing your part. Amen? Kaya sa lahat ng mga mananampalataya, ginagawa natin yung ating part. At nakikita ni Lord, dinedevelop mo yung mga pinagkatiwala sa iyo. Ang resulta po niyan, si Lord gagawin niya rin yung part niya at pagbubukas ka niya na walang pwedeng makapagsara. Amen? Yan nakita natin, there is hope. Meron tayong aasahan. Meron tayong kahihinat ng maganda sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Amen? When God sees you doing your part, developing what He has given you, then He will do His part. Open doors that no man can shut. And sabi dito, kapatid, like Noah, sabi diyan, Noah built an ark because he believed God. Kaya po, makita natin, dahil po sa kanyang totoong pananampalataya, he built, kapatid, an ark because he believed in God. Ang totoong pananampalataya sa Panginoon, yan po ang dinudulot sa atin. He built, ibig sabihin, he developed. Amen? He increased. He enlarged. He produced. Yan po ibig sabihin nun. He construct. Amen? Siya po ay nag-work, kapatid, dahil sa kanyang totoong pananampalataya sa Panginoon. Amen? At napakahalaga po noon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung titingnan natin, hindi po biro ito. Pero nakita natin si Lord, ay kumpleto ang instruction. At lahat ng instruction niya kay Noah, may nakita niyo po yon, dahil may totoong pananampalataya, naiintindihan niya instruction ng Panginoon. Nagawa niya. Nakakasunod ang may totoong pananampalataya. The reason why ang tao hindi nakakasunod, pag walang totoong pananampalataya, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Sa pagtotoong ating pananampalataya, tayo po'y nakakasunod sa Panginoon. Nagagawa natin yung dapat natin gawin sa Panginoon tulad ni Noah. He built an ark, kapatid, because he believed in God. Amen? Sabi diyan, everything swing up sa bawat galaw niya. Everything, kapatid, sa bawat kanyang paggalaw, kapatid. Lahat yan, kapatid. Amen? Pagdating sa pag-aaral salita ng Panginoon, yan, the hammer, the filtry, kapatid. Axe, move of brass, kapatid. He applies the pitch, lahat. Paglagay ng alkitran. Lahat yan, instruction ng Panginoon. Lahat ng ginawa niya. At yung mga bawat galaw niya, kapatid, sabi nga dyan, yun. Bawat galaw niya, kapatid, ito ang dahilan. Amen? Sa lahat ng ginawa niya sa Panginoon, sa lahat ng kanyang sakripisyo, pagmamartilyo, kapatid, sa mga punong itinumba na ginamit diyan, kapatid, lahat 'yun bunga ng pananampalataya. Amen. Sa lahat sa pagpahid, lahat 'yan, kapatid. Amen. Yan po ay as he applies, kapatid, the pitch says faith, that is faith, kapatid. Amen. Lahat po 'yan ay pananampalataya. Ito po isang bagay pa na tatandaan natin. Ngayong umaga, ito po napakahalaga. God's work done in God's way. Ibig sabihin, ang God's work, kapatid, ang gawain ng Diyos ay ginagawa ayon sa kaparaanan ng Diyos. Sabi nga doon, Noah, because of true faith, made us work for God. Siya po'y nagtrabaho. Siya po'y naglingkod sa Panginoon. At ito'y tinuturo sa atin. Ang paglilingkod sa Panginoon, done in God's way. Meron pong kaparaanan si Lord. Hindi pwedeng ayon sa kaparaanan natin. Yung atin po bang paglilingkod, pamumuhay, ayon sa kaparaanan ng Diyos o ayon sa kaparaanan lang natin. So, ang totoong pananampalataya, kapatid, sa atin, tinuturo sa atin, Lord, God's work, done in God's way, will never lack God's supply. Very important po itong words na ito. Na pag ikay totoong nanampalataya sa Panginoon, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay ayon sa kaparaanan ng Diyos. At yan po ay will never lack of God's supply. Hindi yan makukulangin. Ibig sabihin, nandoon ang supply, ang provision ng Panginoon. Mararanasan natin
ang provision ng Panginoon. Mahirap ang maglingkod ng walang provision. Amen? Kaya kung isa yan sa makikita natin, kumusta ang paglilingkod natin sa Panginoon? Amen? Amen? So, nandun talaga ang provision. Ito lang ang gagawin natin. Let's work. God's work done in God's way. Ang paglilingkod sa Panginoon, gawin natin ayon sa kaparaanan ng Panginoon at makikita natin yung supply ng Panginoon, yung provision, yung assist ng Panginoon. Pag naglingkod ka sa Panginoon, aasisan ka ng Panginoon. Yung provision ng Panginoon. Amen? The source, kapatid, makikita natin all our needs. He's the source of our needs. Ipoprovide ni Lord ang ating pangangailangan, maging sa buhay personal, family, maging sa pangangailangan natin sa ministeryo ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga kanina, ito po, very important ito. Bilang leader, bilang pastor, itong tinuturo sa atin ni Lord. God's work done in God's way. Gawin mo yan sa tamang paraan na paglilingkod sa Panginoon. Hindi pwede kung ano lang yung gusto mong paglilingkod. Kaya po, we meditate the Word of God. We need to know the truth of God's Word patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi may tamang paglilingkod sa Panginoon. Mayroong tamang paraan at ayon yun sa paraan ng Panginoon. At makikita mo ron, nandun ang provision ng Panginoon. Hindi mawawala. Amen? Si Lord ay nagpo-provide. Kaya nga, napakahalaga nito. Pag inunawa natin to, ito lang po yung sinasabi ko, it's hard for me. It's hard for us to give up. Napakahirap mag-give up kapag naintindihan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Kasi nakita natin, God will supply sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. At bilang mananampalataya, bilang mga leaders, manggagawa, bilang pastor, kapatid, ito yung dapat nating tatayuan. Napakahalaga nitong words na ito. This is what we stand and claim. This is what we believe, kapatid. It is our understanding. Ito po ay maging pangunawa natin na kapag ang paglilingkod sa Panginoon ay ayon sa kaparaanan ng Diyos, hindi mauubusan ng supply. Nandoon ang kasaganaan, nandoon ang pagbuhos ng Panginoon ng biyaya sa iyo. Amen? Na hindi tayo mag-give up sa paglilingkod natin. Walang nag-give up na naglilingkod sa Panginoon sa tamang kaparaanan. Amen? So ito po yung tinuturo ni Lord sa atin. Remember, be reminded, kung ikaw ay totoong nanampalataya, maglilingkod ka sa Panginoon. Bakit maraming hindi naglilingkod sa Panginoon? Tayo pa bang lahat ay naglilingkod sa Panginoon? Pwede natin sabihin, pag hindi tayo totoong nanampalataya sa Panginoon, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo maglilingkod sa Panginoon. Kasi very clear ang salita ng Panginoon. True faith, dahil sa pananampalataya, si Abel ay sumamba sa Panginoon. At nakita natin yung kanyang choices pagdating sa paghahandog. Excellent sacrifice. Amen? At ito pong si Enoch, kapatid, makita natin, kalugod-lugod ang buhay niya sa Panginoon. Pag ikaw'y may totoong pananampalataya, nandiyan ka sa totoo, ang buhay mo ngayon ay masasabi mong kalugod-lugod sa Panginoon. At sumasamba at naghahandog ka ng excellent sa Panginoon, kapatid. Ikaw ay kalugod-lugod at ang Diyos mismo ang nagwi-witness sa atin. At sa buhay ni Noah, dahil sa kanyang totoong pananampalataya, through faith made Noah work for God. Naglingkod siya sa Panginoon. At nakita natin, napaka-imposible nung kanyang pinapagawa. Biro mo yun, sa tagal ng panahon na ginawa niya yung arka at nangangaral 100 years, makita natin ang katigasan ng puso ng isang tao. Amen? Pero makikita po natin doon sa kanyang totoong pananampalataya, hindi siya na-impluensyahan ng dami na yun ng tao na makasalanan. Na ang ginagawa ay lahat ay kamunduhan, kapatid. Amen? That's a totoong pananampalataya sa Panginoon, kapatid. He works for God. Kapatid, gumawa siya para sa Panginoon. Walang ibang iriresulta. Kapag ikaw at ako ay totoong pananampalataya mo sa Panginoon, talagang maglilingkod ka sa Panginoon. At ito yung magandang paalala. Reminder, ang paglilingkod sa Panginoon ay ayon sa kaparaanan ng Panginoon. Baka ang paglilingkod mo at paglilingkod natin ay ayon sa ating kaparaanan. Walang supply. Walang provision ng Panginoon. At yan po ang napakahirap. Kung bakit sira ang paglilingkod ng marami, kasi walang supply.
Hindi makapaglingkod ng matagumpay kasi walang supply. Kasi nga, hindi ayon sa God's way, hindi ayon sa kaparaanan ng Panginoon. But if you serve God according sa kaparaanan ng Panginoon, according to God's way, never lack God's supply, kapatid. Ang provision, pagpapala, pabor ng Panginoon ay nandoon. Kaya ma-enjoy mo ang buhay dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, tunay. Amen? Kaya maglilingkod ka. Walang hindi maglilingkod sa Panginoon. Anong dahilan? Bakit maraming taong hindi naglilingkod sa Panginoon? Ano ba pwede nating idahilan para hindi tayo maglingkod sa Panginoon? If you and I are true believers, maglilingkod talaga sa Panginoon. At ngayon, gusto ko ipakita sa inyo ito. Ito, kung mayroong dahilan, ito yung may dahilan. Amen? Ayan, di ba? Si Nick Bujisik, kapatid. Walang kamay, walang paa. Pero nagsiswimming. Nakita niyo po yon? Marami, tingnan niyo po yung sitwasyon niya. Walang paa, walang kamay. Di ba? Marami ngayon, buong paa, buong kamay. Pero hindi marunong lumangoy. Ito, walang paa, walang kamay. Aba, po-floating pa. Napakahirap po. Walang kamay, walang paa, pero pastor, naglingkod sa Panginoon. Pag iniisip mo ito maigi, matindi ang pinagdaanan nito bago siya naging pastor. May dahilan na siya para madismaya sa buhay. Walang kamay, walang paa. Pero ngayon, marami, may paa, may kamay, dismayado sa buhay. Nakita niyo po yon? Pag walang totoong pananampalataya sa Panginoon, God wants us na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Kanya. Kasi kahit maraming kulang sa buhay natin, there is a great loss sa buhay natin, kapatid. Kahit maraming kulang sa buhay natin, maraming dahilan, makikita mo, wala kang gagamiting dahilan. You will serve God. Ikaw at ako, maglilingkod talaga sa Panginoon. Pag mayroon kang totoong pananampalataya. Si Noah, siya na lang. Di ba, sa panahon ngayon, majority win, parang totoo na, walang Diyos. Kasi lahat halos, siya lang nanampalataya sa panahon niya. 100 years nangaral, walang naniwala. Sabihin, pag walang pananampalataya sa Panginoon, hindi talaga susunod at mananalig sa Panginoon. Pero siya, dahil may totoong pananampalataya, kahit nag-iisa na lang siya, napakahirap ng sitwasyon niya, pinagawa pa ng malaking arka, nagawa niya ito. Wala nang paa, wala nang kamay, na-enjoy ang buhay. Naglilingkod sa Panginoon. Yan ang bunga ng totoong pananampalataya. Talagang kahit maraming kulang sa iyo, kahit wala ka ng paa at kamay, ang resulta niyan sa iyo ay paglilingkod sa Diyos. Amen? Nawa ngayong umaga, minsan pang ma-challenge tayo kung gaano kahalagang totoong pananampalataya. Ito ang ebidensya ng totoong pananampalataya. Na kahit great loss, matindi ang naranasan. Kaya ito po si Nick Bujisik, kapatid, great or severe loss ang naranasan niya. But because of true faith sa kanyang buhay, he served God, he worshiped God, he walked with God. Amen? At makikita natin, he never complained. Ang dami ngayon eh. Ang daming tao ngayon may complain. Kaya pag may complain, marahil wala talagang totoong pananampalataya. Kasi tinawag tayo ng Diyos. We are called to serve God. At only the true faith will serve God. Pag may totoong pananampalataya, yun lang talaga maglilingkod sa Panginoon. Kasi ulitin ko po, true faith will create. Ang totoong pananampalataya, siya ang nagki-create para sumamba ka sa Panginoon. Magbigay ka ng excellent. Ang true faith, siya ang nagki-create sa iyo para mamuhay ka ng kalugot-lugot sa Panginoon. Ang true faith, siya ang magki-create sa iyo para gumawa ka sa Panginoon. Hindi siya ginagawa ng tao. Paglilingkod, pagsamba, hindi gawa-gawa ng tao. Bunga ng totoong pananampalataya, nakita natin sa buhay ni Abel, ni Enoch, at ni Noah. Dahil totoong pananampalataya nila sa Panginoon. Nakita natin yung mga ebidensya na makita rin natin sa ating buhay. Ito, sa panahon natin to, wala nang paa, wala nang kamay. Nakapaglingkod ng marami man dapat dahilan. Matindi, yung disadvantage.
matinding kawalan, but he served God with joy. Marami, nagsilingkod na, nagrereklamo pa. Kaya napakahalaga nitong pinag-aaralan natin. Tinuro ng Panginoon itong buwan na ito patungkol sa totoong pananampalataya. Kaya tatapusin natin ito hanggang sa next Sunday, last Sunday, about true faith. Ng totoong pananampalataya, hindi lang sa panahon nila Noah, sa panahon nyo ngayon. Pansinin ninyo, walang paa, walang kamay. Naglilingkod sa Panginoon. Narating niya siya po ay makita natin yung sipag sa Panginoon. Matindi pinagdaanan yan. Yung siya po ay he served God successfully, triumphantly, powerfully. Amen? Because of true faith sa Panginoon. Yan po nagagawa ng totoong pananampalataya na nais ng Panginoon. Amen? Ayan po, pag nadapa, napakahirap bumangon. Pero makita natin, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nangamba. Amen? Hindi niya sinayang ang buhay niya. Amen? Ginawa ng Diyos na makabaluhan ang buhay niya. Ang buhay mo at buhay ko ay walang kwenta kung hindi natin ibabahagi ang mabuting balita. Yung pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Kaya po, yan ang ginagawa niya. Kaya po yung ganyan. Anong sinishare niyan? Gospel. Sinishare niya yung pag-ibig ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Marahil walang magmamahal sa kanya, maraming lalait, pero alam niya na mahal siya ng Diyos. At yung totoong pananampalataya niya sa Panginoon, nakita mo nagpaganda ng kanyang buhay. Pag totoo ang pananampalataya natin sa Panginoon, talagang gaganda buhay natin. Pag totoo ang pananampalataya natin sa Panginoon, you will be blessed by God. Nais natin na pagpalain tayo ng Diyos. Yun. Ang pinagpapala ng Diyos ay may mga totoong pananampalataya sa Kanya. Na kahit maraming dahilan, maraming wala sa Kanya, kulang ang physical. Pero normal na normal, kapatid. Amen? How much more sa atin? Buo ang kamay, buo ang paa. Amen? Pwedeng mas matindi pa mangyari sa buhay natin kaysa sa Kanya. Amen? Ibig sabihin, malaki ang magagawa ng Diyos. Kung saan ang Diyos may nagawa sa Kanya, bakit si Lord naka-work sa Kanya? Bakit niya nangyari yan? Ibig sabihin, God is working sa buhay niya. It is because of true faith. Kaya sa buhay mo, kapatid, wala na tayong maidadahilan pa. Kasi kung mayroong magdadahilan siya, mayroon siyang dahilan. Amen? Pwede na itong hindi maglingkod sa Panginoon kasi binigyan mo ako ng ganito eh. Pero kapatid, pag may totoong pananampalataya, maglilingkod kasi talaga sa Diyos. Kaya pag hindi tayo naglingkod sa Diyos, kapatid, questionable yun. Marahil hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kulang tayo sa kaalaman ng salita. That's why we need to grow. Naniniwala eh. Amen? So palaguin natin at patatagin. At yan po ang magiging higit pa dyan. Kasi God has a plan to prosper us. Not to harm us, but to give us hope in a good future. Meron plano si Lord sa buhay mo eh. Nais ni Lord patagumpayin ng buhay na yan. Kaya kung ito po yung isang magandang halimbawa, bunga ito ng totoong pananampalataya. Kaya maganda ang kanyang buhay, maayos ang buhay. Pinagpala siya ng Diyos. At nakapaglingkod siya kahit imposible. Sa atin ngayon, 2 paa, 2 kamay buo, posibleng-posible. Pero kung walang totoong pananampalataya, magiging imposible. Amen? Kaya hingi natin sa Panginoon. Ipasigurado natin yun ang pananampalataya natin sa Panginoon. Totoo. Kasi we will serve God. We will offer God. We will worship God excellently. Ang buhay mo at buhay ko magiging kalugod sa Panginoon. At kahit maraming kulang, tulad ni Nick Bujisik, tayo po'y makakapaglingkod sa Panginoon. Magiging makabuluhan ang buhay natin sa Panginoon. Dahil sa pananampalataya. Dahil po lahat ito mayo, kapatid. Awitin po natin itong awit na ito. Napakahalaga po. Maganda po itong awitin na ito. Kakantayin natin. I really believe kaya tayo nandito, ikaw at ako'y pinili ng Panginoon. Amen? Ikaw at ako'y pinili ng Diyos. Pagyamanin natin yung totoong pananampalataya by reading and meditation of God's Word. Let's feel the presence of God as we sing this song, kapatid. Namnamin natin ito. Gawin mong personal yan. Ikaw yan. Tawag mo ako sa aking pangalan. Tandaan natin yan.
Hindi aksidenteng nandito ka. Hindi aksidenteng naging mananampalataya ka. Kasi tinawag ka talaga. Pinili ka. Kaya kahit si Nick Bujisik, kahit na putol ang paa, putol ang kamay, he believes na tinawag siya ng Diyos. Amen? Yan ang layunin ng Panginoon. Lubusan. Minsan ba? Tandaan natin. Tawag mo ako sa aking pangalan. Amen. Pinili mo Amen. Sa napakaraming tao, isa ka sa pinili. Mamuhay na may tunay na pananampalataya. Ikaw at ako'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang kasalanan na nagpapabigat sa buhay natin. Nagwawasak, naglalayo sa atin. Tinawag ka para pagpalain ng Panginoon. Amen. Maglingkod ka sa Panginoon. Kaya naman ito ang ating tamang response. Ialay, isurrender mo ng buong buo ang buhay mo sa Panginoon. maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsamba at papuri sa'yo'y kaya mong ibigay yan. Manalig kang tunay. Surrender your life totally. Salamat ako'y Pasalamatan mo tinawag. ngayong umaga. Very clear, tinawag ka ng Diyos. Merong katotoong pananampalataya. Pagyamanin mo yan. Pagpapalain ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Kaya naman Maglingkod ka ayon sa paraan ng Diyos. Wag sa paraan mo. Hindi sa kung kailan mo lang gusto. Maglingkod ka sa Panginoon. Gamitin mo mga talento mo. Gamitin mo ang mga ibinigay sa iyo ni Lord. Yes, hallelujah. Ang pagsamba at papuri sa'yo'y bibigay. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. Kaya naman ang Surrender your life, kapatid. Yan ang kailangan. Kung nanampalataya ka sa Panginoon, surrender your life fully before God. Maglingkod ka, hindi isang linggo, hindi 2 taon. Habang buhay ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang pagsamba at papuri sa'yo'y bibigay. Yan ang binibigay. Salamat Papuri, pagsamba. ako'y tinawag. Salamat sa Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Pasalamatan mo si Lord. Ngayong umaga, nire-remind ka ni Lord na tinawag ka niya. Pasalamatan mo. Ang tawag ng Panginoon ay para ikay pagpalain. Para maging makabuluhan ang buhay mo. Oh, hallelujah. Salamat. Amen, hallelujah. At sa puso mo'y inilagay. Nasa puso ka ng Diyos. Kaya ka nandito. Let's value God's Word. Amen? Let's follow God's instruction, kapatid. Ngayong umaga, sinasabi ni Lord na tinawag ka niya. Bilang tinawag ng Panginoon, isurrender mo ng todo ang iyong buhay. Without hoarding, huwag ka magtitira. Kasi ang buhay mo magiging pagpapalain at magiging pagpapala. Amen? Ibigay mo ng todo yung buhay mo sa Panginoon. Like Nick Bujisik, kapatid, kahit marami pang mga kulang sa buhay mo, ano bang mga great losses na meron ka? Ano bang dahilan? Nakita natin si Nick Bujisik, kapatid. Sa panahon natin yan, pinakita ng Diyos sa buhay niya. Bunga ng tunay na pananampalataya. Hindi siya nalugmok sa buhay. Hindi siya nalungkot. Hindi kawawa ang buhay niya. Kahit putol ang paa at putol ang kamay. Ginawa siyang leader. Ano ibig sabihin nun? Pangunahin. Hindi ka gagawing buntot ng Diyos. Gusto ng Diyos ay maging pangunahin ka. Hindi ka kawawa. Amen? Kaya ngayong umaga, the Lord telling us, kapatid, ibigay mo lang ang buhay mo sa Kanya. Kung totoo kang nanampalataya sa Kanya, ibigay mo ng todo ang buhay. Maglingkod ka ayon sa kaparaanan niya. At makikita mo yung supply ng Panginoon na kahit marami kang pagdaraanan, makikita mo magtatagumpay ka. Not only financial ang pinoprovide ni Lord, even strength para tumayo at makabangon ka.
then meron kang tunay na pananampalataya at maglilingkod ka sa paraan ng Diyos, pwede kang bumagsak at magkamali, pero ibabangon ka ng Diyos. God will supply strength, kapatid, sa iyo. Isusupply niya lahat ng pangangailangan mo. Amen. Huwag kang mangambat matakot, kapatid. Katagumpayan, kasaganaan ang dinudulot, ang binubunga ng may totoong pananampalataya sa Panginoon. Magagawa mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, sabi nga ng salita ng Panginoon. Makakasunod ka sa Diyos. Pag mayroon kang totoong pananampalataya, mahihirapan kang sumunod sa Diyos. Mahihirapan kang maglingkod sa Diyos kapag wala kang totoong pananampalataya. Kaya ngayong umaga, sambitin mo yan sa Panginoon. Lord, create in me a true faith. Yan ang nagpala sa buhay ni Nick Bujising. Kaya kahit marami pang kulang sa iyo, time will come. Mapupuno ka ng pagpapala, kapatid. Magiging matagumpay, masagana ang buhay mo't pamilya. Father God in heaven, we give you praise. Salamat muli sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa pagtuturo sa amin. I-remind mo kami kung ano ang pinakamahalaga sa panahon namin ngayon. Yan ay ang tunay na pananampalataya sa iyo. Because we never know about tomorrow, Panginoon. Hindi namin pwedeng ipagmalaki anumang meron kami. But ang nais mo, anumang meron kami ay gamitin namin para sa karangalan mo, Panginoon. Ang buhay na ito, binigyan mo kami ng buhay. Pinahiram at pinagkatiwala mo ito. Nais mo, Lord, na gamitin namin ito sa paglilingkod sa iyo. Nais mong i-develop namin, Panginoon, yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Yung spiritual na buhay namin, yung pananampalataya, yung ministeryo, yung talent, Panginoon. Gagamitin namin yan paunlarin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, minsan pa, ngayong umaga, ikaw lang nakakabatid sa buhay ng bawat isa sa amin. Patdalangin ko, Lord, likaan mo ng tunay na pananampalataya. Alisin mo ang hindi tunay na pananampalataya sa puso ng bawat isa. Likaan mo ng tunay na pananampalataya ang bawat puso. At tulungan mo kami, Panginoon. Maunawaan namin. Alam kong mararamdaman namin na ang tunay na pananampalataya, Panginoon, will make us worship you. Talagang sasamba kami, Panginoon. Yan ang binubunga. Maglilingkod kami sa iyo. Talagang tatayo kami at lalakaran namin yung buhay na kalugod-lugod sa iyo. Dahil sa tunay na pananampalataya, Panginoon. At kami maglilingkod sa iyo. Tulad ni Noe, kahit napakahirap, kami makakasunod sa iyo. Magagawa namin ang mga bagay na nais mo kahit hindi pa namin nakikita. Kahit napakahirap, Panginoon. Pag meron kaming tunay na pananampalataya sa iyo, makapaglilingkod kami sa iyo. Magagawa namin ang paglilingkod ayon sa kaparaanan mo na kung saan, Panginoon, ipinoprovide mo ang lahat ng pangangailangan, Panginoon. Spiritually, mentally, morally, emotionally, Panginoon, materially, O God, financially, and all aspect ng aming buhay. Maging ang lakas, karunungan, Panginoon, pinagkakaloob mo yan, sinusupply mo yan, maging ang katagumpayan, kasaganaan, sinusupply mo yan sa mga naglilingkod sa iyo, ayon sa iyong kaparaanan, Panginoon. Kaya Lord, ngayong umaga, patuloy po namin pinagkatiwala sa iyong aming buhay. Tulungan mo kaming mamuhay sa may tunay na pananampalataya. At Lord, makita sa amin yung ebidensya sa buhay ni Abel. He offered an excellent sacrifice, Lord. Makita namin sa buhay namin ang totoong pagsamba. Makikita namin sa buhay namin, Panginoon, na ang buhay namin ay namumuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo. Yan ang ebidensya na may totoong pananampalataya. Magmuhayaan, Panginoon, na mayroong gawa-gawa lang na pananampalataya. Nais mong mamuhay kami. At ang totoong pananampalataya, Panginoon, like Noah, we will work for you. We will serve you. Meron kaming responsibility. Meron kaming part, Panginoon. We will involve ourselves on that, Lord. Meron kaming partisipasyon, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. We will serve you, God. Lord, salamat po sa umagang ito. And I pray and I claim, Lord, ng bawat isang nandito sa pangalan ni Jesus, binigyan mo, Lord, ng tunay na pananampalataya at makapamuhay kami, Panginoon. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo pong buhay ng bawat isa. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakamali. Ngayong umaga, ikinukumit ko po ang buhay ng bawat isa. Patatagin niyo po ang tunay na pananampalataya ng bawat isa.
At kami mismo makasaksi ng ebidensya ng tunay na pananampalataya sa aming mga buhay. Na naglilingkod, sumasamba, kalugod-lugod ang aming buhay. Ang aming mga handog sa iyo ay mabangong samyo, Panginoon. Excellent ang aming mga ihahandog sa iyo bilang totoong mananampalataya. Salamat po sa assurance of salvation. Kami at ang aming buong pamilya, Panginoon. Purihin, luwalatiin ka ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen.